So good morning, update dito sa Davao City, March 13. So today is Thursday. Bali ang update dito, syempre araw ng Davao ngayong March 16. And ang Malacanang ay nagrespond na sila sa request ng City Government of Davao na gawing non-working holiday or special holiday ang araw ng Davao. So since Sunday ang March 16, so yun na nga, March 17 ang dineclared, or March 17 is declared as a non-special working holiday or non-working special holiday dito sa Davao City. And of course, ano bang ganap natin dito? Siyempre mga tao, back to normal talaga siya. Like, ganun talaga kahirap na magpunta sa Manila. Ganun kahirap na mag-rally sa along EDSA all the way to Malacanang para i-host si President Bongbong Marcos. Gawa nung hirap nga talagang umalis sa lugar, iwanan yung pamilya, yung mga hanap buhay, pinagkakakitaan, negosyo. So mapaparalyze, madi-disabled yung isang community. So napakalaking napakalaking pinsala or abala sa mga kababayan. So yun, kaya alam naman natin ng mga Pilipino matiisin. So tiis-is na lang tayo nito hanggang sa 2028 election, presidential election. So yun, ipanalo natin siyempre si Sara Duterte that time. And dito namang Mayo, so it's a midterm election. So siyempre street vote ho tayo mga PDP laban. So kaya mga nanonood sa akin ngayon dito, matik na yan lalo sa mga OFW. So baka naman talagang i-convince nyo naman ang inyong kamag-anakan, 10 ng inyong pamilya na mag-vote straight. Kasi ang pag binoto mo yun, kung mahal mo talaga si Duterte, so ipakita mo sa kanya. Hindi lang dahil sa pagsigaw ng Duterte, hindi lang sa pagsisigaw ng Os Marcos, kundi sa pagboto ng PDP laban straight. And of course, party list PPP, Duterte Youth Party List. So yun dalawa, as far as I know, yun po yung pinaka binibit-bit nila na party list. So dito sa Davao, we have 1 million. Last time I checked, nasa 900 plus. Basta hindi na umabot ng 10,000 ang bilang para lang mag 1 million. So that's 2020 statistics So ibig sabihin, after 5 years, imposibleng walang nadagdag na botante. So more likely nasa 2 million mahigit na ang registered voters ito sa Davao City. So yun pa lang, panalo na yung PPP and Duterte Youth Party List. Basta wag kalimutan Duterte Youth Party List tsaka PPP. So yun po yung kaagapay kabalikat ho natin yung ating Pangulong BP Sara Duterte. Tapos syempre trusted yan ni Pangulong Duterte. So nagkamali na tayo sa panahon ni BP Sara na hindi tayo pinahinggan si Tatay Digong. Binoto natin si Bangag na may bagahe, di ba? So ngayon, this time babawi tayo, Nagkamali tayo na iboto. Sabing hindi kasi may bagahe nga, delikado. Delikado ang Pilipinas. Yari ang Pilipinas kapag mananalo si Bongbong Marcos. Pero sige lang. This time babawi tayo sa pagkakamali. So vote straight, So pag mag-vote straight ka means love mo talaga si Duterte. So that's what we call the full support. Para sa naman sa kabila, bang ibaboto natin? Loc Espiritu. Sino pa? Pangilinan. Franz Castro. Heidi Mendoza. Mga mga pinklawan to the core. Actually ang ang Liberal Party tsaka Marcoses, wala silang pinagkaiba. Same agenda. Ang sirain lang ang mga Duterte. Yun lang, wala silang agenda, wala silang plataforma na pagandahin ang Pilipinas. So dito pa rin tayo naglalakad. Meron tayo naka-installed na dito mga covered court, mga portable, mga foldable covered court. So ibig sabihin merong event mamaya. Ngayon lang Davao City. Good morning. And of course ito pala yung bus biyaheng Duterte. Tsaka meron din bus dito yung Office of the Vice President. So yun
ano tandaan, Mayo Street, Vote Street ang siyam na kandidato ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tsaka bantayan ang boto natin, maaring i-hack. Yan sabi ng may attorney yun eh. So minsan i-share natin yun. So sana magawa ng paraan na hindi nila madaya yung natin, eleksyon. Just sa talaga hopeless na tayo mga Pilipino pag madaya pa tayo ngayong may eleksyon. Nila kasi yung pinakalas card natin, pinakabarahan nating mga mamamayan. Tapos dadayain lang. So wala tayong pag-asa. Si VP Sara papa-impeach, di ba? Basti Duterte, bata pa yata si Basti Duterte, 38 years old. Although tama lang din naman, by 2028 na siya 40 years old na siya niyan. So eligible na siyang magtakbo as presidente. At kaya panalo yan, di ba? Duterte yan eh. Walang pinagkaiba yan sa kanyang ate at sa kanyang tatay. So yun ngayon ay nasa Dahag, nasa ICC na si Tatay Digong. Nakarating na siya kagabi, kanina. Tapos by Friday daw set to maghaharap-harap na sila sa court. Pero ngayon ay Huwebes, so ibig sabihin bukas na yun. So kaabang-abang yan, antay natin. Basta ang lang talaga natin diyan, ang kalusugan, health and safety ni Tatay Digong, natin yung parang ipagpe-pray. Yung talaga natin i-wish. Pero yung ipanalo ang kaso, kaya niya yan. Mas nga yan eh, mas maganda nga, parang mas bigger arena, mas mataas ang engagement and reach and viewmanship ng kanyang paglilitis sa ICC. So ngayon, hindi lang, di ba ang galing ni Tatay Digong, hindi lang Pilipinas yung kanyang in-expose, yung mga katarantaduhan, kabuktutan ng sistema ng Pilipinas at ng mga oligarkiya sa kanyang panahon as president. Ngayon, this time, ang mai-expose na naman ni Tatay Digong is ang ICC. Di ba? Hypocrisy. Kasi si Netanyahu, sino pa? Si Putin. Lang, basta maraming mga di ba, mga massacres, mga unresolved na mga crimes, all over the world. Yung kay for example, George W. Bush, di ba? Yung kanyang binomba ang Baghdad sa Iraq. Dahil pinagbintangan niya, naniwala siya sa haka-hakang meron sila mass destruction weapon, nuclear yun, merong nuclear weapon of mass destruction. Alala ko yung 2001 na walang pasok yun sa eskwela, gawa nung parang gera nga sa Baghdad. Muna yun eh, kumbaga parang 9/11 tower, yung pinasabugan yung Twin Tower sa New York. Tapos yung retaliation naman nun, ayun binomba. Yun ba yun? Tama ba yung pagkaano ko sa based on my memory? Tagal na kasi sobra nun eh. At hindi pa ako nakapag-review tungkol sa ganong event. And yun, maraming mga unresolved cases na may kinalaman sa humanity, crimes and humanity, parang gano'n sa buong mundo. Pero bakit hindi nila hinuli? O bakit ito si Digong yung inuna? Diba? So siya pinopolitika. Yung kailangan advocacy, yung kailangan wala, hindi yun totoo Talagang sila, materialist sila sa for politics. Kung sino yung magbayad siguro sa kanila or pabor sa kanila So yun, good luck good luck sa magiging kaso, kahihinat na ng lahat Ayos yan, at nasa siya, mas bigger arena, mas wider audience, worldwide ang audience global. So talagang kaabang-abang yan. Tingnan natin kung paano sila ilalampaso ni Tatay Digong sa sa paglilitis sa court. So good luck na lang talaga. Kaya niya ng Tatay Digong. Basta basahin niyo si Sas Rogando Sasot. I highly recommend. Hanapin niyo kanyang Facebook page. Sas as in double is Sas Rogando Sasot. So doon niyo mababasa ang kanyang mga insights, which is napaka-perfect, napaka-totoo, napaka-realistic. Hindi siya yung gumagawa ng istorya. Kasi siya tayo ay aral na aral. Graduate siya ng magna cum laude sa basta international relations sa doon din sa the Netherlands ba yun? Basta somewhere sa Netherlands. Doon siya natuturo ng educator niya sa doon, teacher, professor. Kaya napaka-reliable ni Miss Sas Rogando Sasot. Magaling.
So paki-search nyo sa kanyang sa kanyang Facebook page. Although English no mostly ang kanyang mga post, pero at least kung iintindihin talaga natin, matutulungan naman tayo sa comment section. Meron namang mga marites din no, na gamit ang salitang Tagalog. So kahit paano ay maiintindihan natin, magigets natin 'yun. So yun na siguro, maraming thank you. Paalis na si Biyahing Duterte. Mapipick up na siguro pasahero 'yun. Alright, so we're done. Happy araw ng Davao, 88 years strong. One Davao.